Isang magandang oras po muli sa inyo mga kababayan. Welcome po muli sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Na-overwhelm lang ako sa resulta ng katatapos po ng mga midterm elections. Nagbubunyi ang aking kalooban dahil po yung aking mga manok talaga po namang pasok na pasok. Doon po naman sa Magic 12. Meron pong ilan na taga PDP na nasa ilalim na nga lang po ng Magic 12. Ganon pa man mga kaibigan, first time pa naman karamihan ng sa kanila na sumabak sa politika. Kaya marami pa pong mga pagkakataon, marami pang tsansa sa kanila na muling sumabak at patunayan ang kanila po namang galing pagdating sa politika, particularly nga po nitong si Attorney Vic Rodriguez at iba pa. Pero yung aking pong numero uno talaga na ibinabandera na alam kong patas ho ang laban niya mga kaibigan, itong number 6, itong si Congressman Rodante Marcoleta, mga kaibigan, number 6 yan, mamayagpag, mga kaibigan, Siyempre, nangunguna dyan, si Senador Bongo, walang pasubali. Number 2, si Senador Bato, talagang batong-bato ang dating, mga kaibigan, And of course, nariyan sa number 12, itong si Manang Amy Marcos, na sa kabila ng mga batikos na siya daw ay namamangka sa dalawang ilog. Pero pinatunayan ho niya mga kaibigan kahit kasagsagan ng kampanya, yung kanyang ipinatawag na investigasyon sa Senado na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan bilang tagapamuno at chairperson ng House o I mean Senate Committee on Foreign Relations, nagsagawa siya ng serya ng mga investigasyon. Kaugnay nga po doon sa pinaniniwalaan ho ng marami mga kaibigan na hindi nasunod na proseso na pagpapadala dyan sa ICC kay dating Pangulong Duterte at doon sa ni-railroad, sinortcut na paghuli sa kanya mga kaibigan. Ito lang, nais kong bigyan ng pansin sa inyo ngayon. Alam nyo ba na yung alyansa mga kaibigan, walang isang, kahit walang isang kahit kandidato itong si Bongbong Marcos. Walang kandidato si Bongbong Marcos sa mga nanalo dyan sa alyansa. Kahit dun sa buong, yung buong lineup. Alam niyo ba? Ang partido ni Bongbong is Partido Federal ng Pilipinas o yung PFP. Pero sino yung mga nanalo dyan sa alyansa, mga kaibigan? No? Ito, tignan natin ng pansin. Bigyan ng pansin natin ito. Isa ang nanalo dyan sa Lakas CMD. Oh, ito yung bumalimbing na si Erwin Tulfo, di ba? Maka Duterte ito dati pero lumipat dun sa alyansa. Oh, isa yung pang-lima kung hindi ako nagkakamali. Wala kahit isa sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP na partido ni Bongbong Marcos ang nanalo ng Senate seat. Oh, sa kabalintunaan nito mga kaibigan, tatlong kandidato mula po naman sa Nationalista Party ang naging matatag ang sitwasyon ngayon dyan sa kasalukuyang bilangan. Ito po itong si Senadora Amy Marcos, itong si Congresswoman Camille Villar, at ang isa ay walang iba kundi si Senadora Pia Cayetano. Ho, hindi natin may kakaila na naging laman ng mga balita ng mga kailan itong si Madam Amy at itong si Congresswoman Camille noong sila po ay i-endorso nitong si Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Ibig sabihin ho nito, itong panalo nitong dalawa na kahit bandang huli na, mga kaibigan, last week ng kampanya bago mag-eleksyon. Kung hindi ako nagkakamali, doon lang in-endorse ni VP Sara. Itong si Madam Amy at si Camille Villar. Pero tignan nyo naman ang tayo nila ngayon dyan. Matindi. That speaks volumes, mga kaibigan. Ika nga, ganon katindi
ang impluensya ng mga Duterte pa rin hindi maikakaila. Kumbaga sa pader, mahirap gibain ni naman kahit pa itong si Bongbong Marcos, mga kaibigan, ano? Sa kabilang dako, nakuha natin itong pumapangalawa ngayon, itong si Bam Aquino. Dating senador ito, dating Pinklawan, dating Dilawan, sinasabi nga nila, ho? Dati siyang Liberal Party, totoo yan, mga kaibigan. Pero, para sa kaalaman ho ng marami, iniwan ho niya ang Liberal Party noong 2024. Yan, ha? Nakaraang taon. Noong siya ay maging chairman ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP. Isa pong youth-centered party na binuo noong 2020 nitong si Ginoong Kirby Salazar na isa pong miyembro ng Cavite Board, isang Cavite Board member na si Kirby Salazar, naging chairman no. Itong si Bam Aquino, ano ho, gumawa ng pangalan ang nabanggit na organisasyon ng grupo, itong KNP, matapos po naman nilang suportahan, mga kaibigan, ang kandidatura ni dating Vice President Leni Robredo, ganon din itong si Kiko Pangilinan, itong si Atty. Shell Jokno at itong si Teddy Bagilat, itong si Boy Buhok, mga kaibigan, yung taga-norte. Ha? Kaya yun ho ang kasaysayan niyan, mga kaibigan. So wala talagang kandidato itong si Bonget na nanalo sa nakarang eleksyon. Ang talagang tunay lamang na Liberal Party candidate na nanalo nitong 2025 ay walang iba kung hindi itong si Kiko Pangilinan. Ha? Na talaga po namang matatag yung kanyang tayo ngayon dahil sa kanilang paninindigan sa LP na no vote splitting, ika nga. Ha? Sa kasalukuyang botohan, alam naman na ho siguro ninyo na nangunguna pa rin at hindi matibag-tibang itong si Bongo na mahigit 26 milyones na yung kanyang boto. Ganon din itong si dating PNP Chief General De La Rosa. Alam po ninyo, yung dating laging nangunguna sa mga survey bago mag-eleksyon, talagang medyo tumaas din ho yung umakyat yung yabang sa ulo dahil hindi pa nagsisimula ang kampanyahan, nag-privilege speech na eh. Nag-privilege speech na dyan sa Kamara dahil naging siya, naging party list representative na siya. Alam niyo ba yung, patatandaan niyo ba yung naging usapan nila doon sa House House floor, doon sa floor po ng Kongreso. Nagdedebate itong si Erwin Tulfo at si Richard Gomez. Talagang kampantay-kampantay siya na siya ang number one bandang huli. Bandang huli. 16 milyon yung kanyang nakuha, Bongo 26, mga kaibigan. Kaya ganon yung huwag kayong masyadong mayabang kung hindi pa tapos ang laban. Huwag kayong magbilang ng itlog kung hindi pa napipisay ka nga. Yun ba yun? Tama ba yun? Si Ginoong Rodante Marcoleta, number 6 po sa mga kaibigan, ay independent siya. Independent. Pero inadapt po, mga kaibigan, inadapt ng PDP Laban. Ganon din itong si Senador Ping Lacson na independent din. Independent din siya, mga kaibigan. Pero kinuha ng alyansa. So ibig sabihin, wala ho talaga sa mga kandidato na miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Bakit kaya nangyaring ganun, no? Dahil wala namang matunog ang pangalan na taga Partido Federal ng Pilipinas. So ang bottom line ho nito, mga kaibigan, malalaman natin dito kung hindi talaga nakipag-alyansa itong si BBM kay BP Sara nung nakarang presidential election, wala ito.
Hindi mo nanalo ito. Hindi. Napakalinaw yung mga ebidensyo. Oh, itong si ano naman, no? Itong si from Nationalist People's Coalition, itong si Tito Soto at Lito Lapid din, inundap din, pumunta dyan sa may, ano, sa may alyansa. So, hindi talaga siya Partido Federal ng Pilipinas. Itong si Speaker Romualdez Party, ito yung ano, stalwart ng lakas eh. Lakas din siya. Hindi federal ng Pilipinas. Itong si Speaker, Tambalos-Los, mga kaibigan. So dahil po sa nangyaring ito mga kaibigan na wala pong kandidato ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa nakalipas po na eleksyon, walang nanalo. Ano pa bang tinitingnan natin dito? Sa ranking na ho eh. Palubog na yung barko nitong si BBM after ng eleksyon. At siyempre sa pagbubukas po ng sesyon ng Kongreso eh magkakaroon siya ng SONA. Pang-apat na SONA na niya sa susunod mga July ho yan mga kaibigan. Ang basa natin dyan talaga lame duck na siya eh. Ano man ang sasabihin niyang mga ah, ano bang ano bang sasabihin niyang mga panibagong executive order o ano man yun na lang ang magagawa niya ho eh. Pero hindi na siya makakapag-impluensya. Dahil ito mga bagong pasok ho ng mga kandidato, Senate at ng Kongreso, magkakaroon na ho ng bagong komposisyon yan. 3 years from there, magkakaroon na uli ng eleksyon. Sila ho mga kaibigan ay titingin na kung sino yung matatag, kung sino yung matutog o matunog na bagong pangulo, kakandidato sa susunod na presidential elections. After 3 years, presidential elections na ho yan. Maglalatag na ho yung mga kongresista, mga senador ng kanilang programa kung paano ho nila igigiya yung kanilang mga sarili, kung kanino sila tatawid na naman. Yung mga political butterflies yan eh. Gapangan na yan mga kaibigan. Hindi na sila susunod kay Marcos. Titingnan na nila yung kanilang pansariling interes. Kung sino yung matatag na kandidato para sa 2028 presidential elections. O sino bang matunog ngayon? Nga, sino pinakamatunog ngayon? O di ba si BP Sara? Maglilipatan na ho yan kaya magiging lame duck na itong ano, si BBM mga kaibigan. Marami pa ho tayong tatalakayin tungkol sa issue na ito. Marami tayong nababasa. Matagal na rin naman ho tayong nagko-cover na tungkol sa politika, lalo na sa mainstream media tayo. Kaya alam na natin yung mga galawan, alam na natin. Meron pa nga dyan, pilit pinag-aaway pa eh. May lumulutang ngayon, oh. Gusto nilang pag-awayin itong si BP Sara at si Bongo. Dahil si Bongo, Senador Bongo ang nangunguna ngayon, more than 26 million, gusto nilang gawan ho ng kontrobersya na pag-awayin yung dalawa para mahati yung boto for the next presidential election. Yan yung mga pinalulutang ngayon ng mga malilikot ang isip eh. Pero hindi ho mangyayari yan hanggat nandyan ho ang dating Pangulong Duterte na gumigiya sa lahat. Ano pa yung isang barometro natin na mahirap gibain? Yung pamilya Duterte. Si Pangulong Digong. Overwhelming landslide yung kanyang panalo dyan sa Davao City. Yung kanyang mga anak at yung kanyang mga apo. Yung kawawang kalaban niyang si Nograles na talaga namang ano rin to garapalan din tong si Nograles eh. Noong hindi pa Pangulo ang dating Pangulong Duterte, talagang magkalaban sila pero walang panalo itong si Nograles. Pati yung matandang Nograles. Noong naging Pangulo si Pangulong Duterte, binigyan pa niya ng posisyon yung anak ni Nograles under his administration para wala yung away ba? Walang away. Nung bandang huli, kinalaban na naman ng Nograles ito si Pangulong Duterte. Ibang klase talaga. No? Kung sa totoong damdamin at tao ng pagsisilbi lamang ho, ang ating titingnan, hindi ko ipagpapalit ang Pangulong Duterte, mga kaibigan, kanino man. Totoo ho kasi, totoong tao. Yan lamang ho.
Ay antabayanan po muli ang ating panibagong pakikipagtalastasan po sa inyo. Sa mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita sa ating Radyo Pilipino UK YouTube channel, kahit isang subscription lamang po, masayang masaya na tayo. Salamat po. Magandang oras. Bye!